Magandang araw mga ka-Life Things. Magbigay po tayo ng reaksyon at pagsusuri sa pahayag ni Senator Lacson from Manila Standard, title, Lacson, Government at Fault for Embarrassing Failure to Secure Saldico. Malaking usapin ngayon ang naging pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson tungkol sa pagkawala sa kustodiya ni dating kongresista Saldico sa Czech Republic. Ayon kay Lacson, isang embarrassing failure o nakakahiya umanong pagkukulang ito ng pamahalaan. At kung susuriin, mabigat ang puntong ito dahil ang isang high-profile na personalidad na inuugnay sa umano'y flood control anomalies ay nakawala pa sa kamay ng mga otoridad. Bilang mamamayan, ang reaksyon ko, malinaw na hindi lamang ito simpleng usapin ng isang fugitive na nakatakas. Mas malalim ito at usapin ito ng koordinasyon, bilis ng aksyon at pagiging seryoso ng gobyerno sa paghabol sa mga inaakusahan sa malalaking anomalya. Kung totoo na inabisuhan o inabisuhan ang gobyerno sa tamang oras pero nabigong kumilos agad, malaking tanong ito sa competence ng mga ahensyang dapat humahawak ng ganitong sensitibong kaso. Ayon pa kay Senator Lacson, loss of opportunity ito at tama siya sa puntong kapag ganitong pagkakataon ang pinalampas, mas magiging mahirap nang maibalik sa bansa siko para panagutin. Isa pang mahalagang punto rito ay ang Blue Ribbon Investigation sa flood control scandal kung si Saldico nga ang itinuturong pangunahing arkitekto sa umano'y irregularities sa pondo. Mahalaga sana ang kanyang testimonya upang lumabas ang buong katotohanan. Pero ngayon, imbis na umusad ang investigasyon, parang umatras pa ito dahil nasa Europa umano, ngayon siko at pinaghahanap muli. Ang tanong ng publiko ngayon, may kapabayaan ba? May dapat bang managot sa pagkawala niya? At mapapatunayan ba ng gobyerno na seryoso itong habulin, hindi lang siko, kundi pati ang iba pang sinasabing sangkot? Sa analysis ko, posibleng malaki pa ang isyong ito dahil sa legal issue ng usapan dito, political accountability na rin. Kapag naibalik siko, maaaring mas lalong tumindi ang duda ng publiko na may mga napoprotektahan o kakulangan talaga ng pagpapatupad ng justisya. Sa kabilang banda, kung nagdodoble kahit nga ang gobyerno para naibalik siya sa bansa, gaya ng panawagan ni Senator Lacson, maaaring ito pa ang magiging pagkakataon para mapatunayang walang sinasanto ang investigasyon. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Pahayag ito ni Senator Lacson sa kapalpakan ng Administrasyong Marcos sa tinatawag na pagka-aresto ni Saldico. Senator Ping Lacson, Chairman of the Blue Ribbon Committee on reports that Saldico is no longer in Czech custody. Simply put, it was a lost opportunity and our government has nobody to blame except itself. Mabigat yan, maanghang yan. Kasalanan nyo! Wala kayong sisihin, kayo rin. Ang bagal nyong kumilos. Parang ganun. Napuno na ang salop, bumaliktad na ba? Kakampi nila abogado nila Failing to act with dispatch. Yun, mahina nga kumilos. After having been timely informed of ex-Congressman Saldico's apprehension by the Czech authorities, now puts the government in an embarrassing situation. Ito ang kanyang payag. Government must now exert extra effort and work double time to bring him back, not only to redeem itself from this lapse, but to show its sincerity. Wow! Nagsalita ng sincerity.
dito tayo mag react mamaya yung is the Blue Ribbon Chairman sincere in his role as chairman sa pagpangita, paghanap sa katotohanan sa flood control measures? Sincero ba siya? Yan ang tanong eh. Sabi niya, but to show its sincerity and seriousness in bringing co-conspirators to justice. Wow! But at least, in fairness, nagsalita, he put the blame on this administration, which is, I agree. Totoo talaga. But I don't know kung ano ba talaga yung sino yung nagbalita kay Pangulong Marcos na nahuli si Saldico. Merong nagbalita niyan. Ang problema lang, either dalawa. Mali yung balita or iba ang pagkaintindi ng Pangulo sa balita. Nung sinabi na Saldico hinarang ng check authorities dahil kulang-kulang ang papel o kaya Saldico sinubukang mag-cross border from Czech Republic papuntang Germany. Kailang hinarang ng German police, hindi pinapasok, ibinalik sa pinabalik. Baka ganun lang. Kasi yun ang unang report eh. Boundary. Czech Republic dito, Germany dito, ito ang boundary. Pag-cross, may mga ano yan sa highway, mayroon ng demarcation lang, boundary. Nakaranas ako niyan eh, yung boundary ng US, California side at Mexico. Pinuntahan namin talaga nung nag-schooling ako sa US noong 2005, 2006. Pinuntahan yung border. Kailang hanggang doon lang kami sa border. Hindi kami nag-cross. Ipinaliwanag lang sa amin. Kasi border, hindi ka pwede. Pumunta kami sa yung malaking ilog. Rio Grande ba yun? Rio Grande, yun ang boundary ng Mexico in the US. Ipinakita sa amin. Ayan, ang mga tao, nag-cross lang yan para papasok na illegal immigrant. O, yan. Kita mo yun, tungkol sa border problems ng US. So, pagpasok ni Saldico, alanganin ang papeles, hindi pinalusot. Go back! Baka ganon. Nung ganon, go back, I don't know kung di-turn over ba ng German police, border police sa Czech authorities, or go back lang. Go back, nagpaliwanag lang ng Saldico, nakalimutan ko, ganito. Hindi naman, umalis na. Ay, nako. Ang ano ko lang dito, ang reklamo ko lang, itong gastos ng gobyerno, gastos natin. Yung pagpunta pa ng high-level delegation, Secretary of Justice, representative ng Department of Foreign Affairs, yung Philippine Center for Transnational Crime at iba pang mga alalay nagpunta. Nagginastos-gastos lang na pa-hotel-hotel sila ngayon doon, pakain-kain na masasarap, merong per diem, may pocket money, hayakay. O tayo dito, kaluluoy. Doon ako naiinis o nagagalit sa kapalpakang ito. Okay lang sana. Yung nagkamali, okay lang. Aminin, mag-apology. Kagaya ng ginawa ni Secretary John Vic Rimulya. Saludo ko. I apologize. It's my fault. Yung deadline ko na 3 weeks, akala ko parehas ang batas sa Pilipinas at batas sa Czech Republic. I am wrong. O, di tapos. Ang Pangulo, ang daming palusot.
Niloko pa tayo na anti-clear yung word na nahuli. Binigyan pa tayo ng ibang meaning. Mag-apologize. Kaya lang, sayang-sayang lang yung pera natin na pagpunta doon na wala naman palang saldi kung maabutan. O, pinaka-latest na balita, according to Anti-Clear, I don't know how true. Si saldi ko daw, mayroon ng pending application for asylum sa France. Parang ligtas na sila. Nandun na sa France. Hindi lang namin naabutan. I don't know how true. Wala na kong paniwalang salita na Anti-Clear. Poros lang propaganda ang nanggagaling sa kanyang bibig. Sa huli, hindi lang ito kwento ng isang dating kongresista na pinaghahanap. Kwento ito ng pananagutan, hustisya at kung gaano kaseryoso ang pamahalaan sa paglaban sa korupsyon. Ikaw, ano sa tingin ninyo, mga ka-Life and Things? Miss opportunity lang ba ito? O mas malalim na problema na sa sistema? I-comment ang inyong reaksyon at huwag kalimutang mag-like, subscribe para mas marami pang political analysis at breaking news. Maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa muli!